ang bato, ang tirador at ang higante. Si Saul ang unang hari ng Israel. Hindi sinunod ni Haring Saul ang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos sa propetang si Samuel, "Hanapin mo ang lalaking nagngangalang Jesse. Isa sa mga anak niya ang magiging bagong hari." Natagpuan ni Samuel si Jesse sa Bethlehem. Tiningnan niya ang 7 anak ni Jesse. Lahat sila'y gwapo at malakas. Hindi sila. Sabi ng Diyos, "Hindi mahalaga sa'kin ang kaanyuan. Ang mahalaga sa'kin ay ang nilalaman ng puso ng tao." Pinadala ni Jesse ang bunsong anak niyang si David na nag-aalaga ng mga tupa. Nakita siya ni Samuel at sinabi ng Diyos na, "Siya ang napili ko." Kaya si David ang napiling bagong hari. Hindi nagtagal, nakipaglaban ang Israel sa mga Filisteo. Isang higanting sundalong Filisteo na tinatawag na Goliath ang naghanap ng kalaban mula sa mga Israelita. Subalit, takot ang lahat ng mga Israelita. Naghatid si David ng pagkain sa mga kapatid na nakikipaglaban. Narinig niya ang hamon ni Goliath at hindi siya natakot. Anong karapatan niyang hamunin ang hukbo ng Diyos? Tanong ni David. Lalabanan ko siya! Gulat na ibinigay ni Haring Saul ang armas kay David. Hindi! Sabi ni David, Tinulungan ako ng Diyos na patayin ang mababangis na hayop. Tutulungan rin niya ako laban kay Goliath. kumuha si David ng 5 bato at tirador. Ano ako? Aso? Angal ni Goliath. Pinadala niyo ang payat na batang ito para lumaban sa akin? May sibat ka! Sagot ni David. Pero nasa akin ang tulong mula sa Diyos ng Israel! Nilagyan ni David ng bato ang tirador niya at binato ito. Tumama ito sa noo ni Goliath na nagpabagsak sa kanya. Natalo ng mga Israelita ang mga Filisteo. Sa tulong ng Diyos, si David ay naging isang bayani.